Gusto nyo bang makasuhan na ng qualified human trafficking itong si Mike Defensor, mga tol? Comment 1 kung oo. At hindi naman, mag-comment po kayo ng 2. Ulitin ko lamang po yung tanong natin ha. Nais nyo bang makasuhan ng qualified human trafficking si Mike Defensor? Mag-comment po sana kayo ng 1 kung oo. At kung hindi naman, mag-comment po kayo ng 2. Sapagkat ito kasing si Mike Defensor, mga tol, sa naging press conference ng National Bureau of Investigation kanina ay inununsyo po nila na sasampahan po nila ito ng kaso. Baka bukas na po ito, no? Kaugnay po nung pangyayari sa isang bar dito po sa amin sa Pasig City, yung Chicago KTV at saka yung Blue Hotel. Ito po noong April 21 ay ni-raid po ng NBI. Kasama ng NBI, syempre, ang representative mula po sa Philippine Center on Transnational Crimes ng Department of Justice at saka yung DSWD or yung City SWD dito sa amin sa Pasig. Nandyan din po ang representative from the DOH or City Health Office ng Pasig LGU. At doon nga po, positibo yung naging operasyon na rescue ang 54 women. Kasama po sa mga kababaihan na yan, ang mga single mom at ilang menor de edad. Talagang pinagsamantalahan po ng sindikato, ito pong kahinaan nila. Yung kanilang pangangailangan, sinamantala. Kaya ngayon, nauwi po dyan sa kaso. No? Kabilang sa mga kinasuhan, una, ay ito pong asawa ni Mike Defensor at yung kanyang anak. Pero bakit po ba nasasangkot ngayon itong si Mike Defensor? Yan po ang ating pag-uusapan at aalamin sa naging press conference kanina ng NBI sa pangunguna ni NBI Director Melvin Matibag. Unfortunately, wala po muna tayong video sapagkat wala pong speaker tong computer ko. Magtsatsaga po tayo dito sa cellphone, mga tol. Kinonek ko po ito sa Bluetooth speaker. At pasensya na kayo, wala muna tayong video. Mananatili yung thumbnail natin na yan ang makikita ninyo habang tayo po'y tumatalakay sa issue na ito. At saka ipagpaumanhin nyo rin, talagang pinipilit ko lamang magtrabaho, mag-work, mag-vlog ngayon, sapagkat ako po'y nilalagnat. No? Nakarma yata si Tapan, nilalagnat. Anyway, pakinggan na po natin yung naging press conference kanina ni Director Melvin Matibag. Which is owned by Cliff Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? Yun. It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit ng humingi sila ng plano. Singit tayo. Sabi ni Mike Defensor, ginigipit lamang daw sila. No? Lahat daw po ng mga kaukulang kasong inihahanda sa kanila at naisampa na ay bahagi lamang daw po ng politika at panggigipit. Pero tandaan natin lagi, yung sinasabi ni Gasa Belga sa kanyang programa dati, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. At dito sa ipinapaliwanag nitong si NBI Director Matibag, mukhang meron pong mga ebidensya na nagtuturo na alam talaga ni Mike Defensor ang kalakaran doon po sa KTV bar at sa hotel kung saan ginagamit nga po ang mga kababaihan. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas to sa ipapile nating kaso. No? So
Pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that dun sa mga i-cater nilang mga customer dun sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose dun sa main entrance na nilalagay nila rito. Isingit ko na kagad dito mga tol. Naalala ninyo nung kinontent natin to noon at nareaksyon na natin yung sinabi dito nitong si Senator JB Ejercito. Maraming mga tumira kay Senator JB nung panahon na yon kasi pinupuna niya yung di umano'y impormasyon na nakalap nila na meron daw pong isang Filipino-Chinese na hindi po kinasuhan. At kinalaunan ni-reveal po ng vlogger na si Pebbles Talakera kung sino yon, no? At ito ngayon, mukhang tama si Senator JB Ejercito nung panahon na yon sapagkat sa bahagi po ng press conference na ito, inanunsyo din po ng NBI na kanila na pong sasampahan ng kaso. Sino? Si Lawrence N. Tan. Siya po ang Wakwak Golf and Country Club President. Kakasuhan na rin po si Lawrence Tan ng NBI. Si Tan ay isa sa mga naabutan matapos ang operasyon ng Bureau sa KTV VAR na umano'y pinapatakbo ni Defensor. No? Kasi maraming mga pumuna kay Senator JB na misinterpret siya doon. Kaya nung nakikriticize siya, nagkaroon kami ng kaunting usapan. Matagal na, last week of April yon. At tinanong ko siya kung ano yung kadahilanan at pinaliwanag niya na meron lamang siyang pinupuna, hindi ang NBI kung hindi yung sitwasyon na merong isang tao doon na mukhang hindi nakasama doon sa initial. Kasi ang nangyari doon mga tol, meron na pong papel na kasama sa listahan yung tao na kakasuhan, pero sa pangalawang papel na sinampa sa court sa prosecutors, nawala yung pangalan. Kaya may nagpadala sa kanya na source at yun yung pinuna ni Senator JB. At hindi rin naman mawawala yung sitwasyon kasi noong nakalipas na panahon, nakasagutan ito ni Senator JB No? Kaya nagkakaroon ngayon ng mga argumento na pinipersonal daw ni Senator JB. Pero sa punto naman na yon, wala namang problema kung yung nakaraan ay nakalipas na yon, di ba? Ang mahalaga, yung kasalukuyan ng mga panahong iyon na yung papel na wala yung pangalan ng tao. At salamat sa NBI sapagkat mukhang ikinorek po nila yung pagkakataon dahil nga po dito sa balita ng DWAR Abante Radio na bahagi po nung pinapakinggan po natin na press conference. Uulitin ko lamang, Wakwak Golf and Country Club President Lawrence N. Tan kakasuhan rin ng NBI. Si Tan ay isa sa mga naabutan matapos ang operasyon ng Bureau sa KTV Bar na umano'y pinapatakbo ni Defensor. Balik po tayo dito po sa pakikinig kay Director Matibag. So, lahat ng ginawa na to, there are changes to sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's office. So, doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because... merong nagtatanong, out of topic. Siyempre, DDS yan. Ano naman masasabi mo sa negative 13 trust rating ni BBM? Wala akong pakialam. Ang mahalaga siya ang presidente at nagtatrabaho. Kahit i-negative 50, i-negative 99 nyo pa yan, wala akong pakialam at masaya ako sapagkat nakikita ko kung paano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, hanggang ampalaya na lamang. No? Dahil yung pinapangarap nyong sirain siya, palabasin na hindi yung nagtatrabaho at kung ano-ano pa, hanggang 2028 yan. Matatapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang panunungkulan ng masaya si Tapuan. Yan ang masasabi ko. Balik tayo dito. Nawawala yung signal.
This is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have Pasensya na kayo kasi nung nire-record kanina Ba- ito, better understanding. At ang nangyari kasi dito, naka-livestream ang NBI. Tapos kumuha ng source sa NBI yung mga mainstream media. Nanonood po tayo sa YouTube channel na Inquirer.net. No? Mahina yung signal ng NBI. Baka naman, palakasin nyo next time yung signal. Kaya nagpuputol-putol po yung pinapakinggan po natin video. Video po ito Hindi ko lang maipakita sa inyo sa screen kasi walang speaker po yung ating computer na ginagamit. Kaya cellphone po yung ginagamit ko ngayon. hindi nyo napitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Naku, nawawala-wala. Ano? Ganda sana pakinggan kung dire-diretso Pero tiyagain lang natin mga tol Yan. Speaking doon sa Chicago, KTV kasama yung Blue Hotel. Pawala-wala talaga. Sige lang, tuloy lang muna natin. Okay. So, Ito sana yung ano. First No? floor po niya, Chicago. Second floor is hotel. Sayang. Pinapakita dito sa video. Sayang, hindi ko sa inyo maipakita Ito Yung ebidensya na sinasabing may kinalaman si Mike Defensor. Ito mga tol. Yan Dinedemonstrate po ng NBI agent with NBI Director Melvin Matibag yung struktura kung paano po ito iniba para lamang mag-cater doon po sa pangangailangan ng kanilang mga kliyente. No? Di natin madinig, pasensya na. At ituloy na muna natin yung pakikinig kung wala, pangit Pangit talaga yung audio. Pero pag-usapan na lang natin itong topic Pasensya na kayo, hindi na natin maitutuloy yung pakikinig dahil nawawala nga yung signal kanina at magulo din po itong recorded video. Ito pong nakikita ninyo, inuulit lang natin, ito po yung blueprint nung Chicago KTV at saka Blue Hotel, kung saan dinedemonstrate po ni na NBI Director Matibag na binago po yung original na struktura at ginawan po ng kaparaanan para mapadali yung paglabas-pasok ng mga kliyente patungo doon po sa hotel na mismo. Kasi ang nangyayari dito ayon sa pagkukwento na produkto ng investigasyon ng NBI ay nagkakaroon ng transaksyon doon muna sa KTV bar. Siyempre, usually, papasok doon, tapos iinom, and then magkakaroon ng assistance mula po sa mga kababaihan doon. At yung iba, pinipiling mag-private room, katulad nung inabutan nitong si na Director Matibag na ngayon ay sasampahan na po ng kaso na si Mr. Lawrence Tan. At doon mismo sa loob ng mga private room na yon, nagkakaroon di umano ng mga transaksyon at kasunduan. At pagka nagkasundo na sa certain na amount, pupunta na po doon sa hotel. Para mas maging madali, yung pagpunta sa hotel, hindi na lumalabas. Bagkos meron pong lusutan mula sa hotel, mula po doon sa KTV papunta sa hotel, direkta na po doon sa mga kwarto. At doon na mangyayari yung pangangalakal sa mga kababaihan na ang inabutan po during the raid ng NBI ay 54. Ang 54 po na yan ay karamihan po dyan mga single mom at merong ilang mga menor de edad. No? Bakit ganun ang sitwasyon? Kasi sila yung pinaka-vulnerable Ito yung mga kababaihan na merong anak tapos wala pong ama nakasama yung kanilang o asawa. Sa madaling salita, pinapalaki po nila mag-isa yung kanilang mga anak
At mahirap naman yon, alam naman natin yon. Kaso lang pinili nila yung ganitong hanap buhay, kaya yon, no? Nagkaroon ngayon ng opportunity itong mga sindikato na i-exploit sila kapalit ng pera. Although choice nila yan, pero still bawal eh, no? Mali. Pero ngayon ang tanong maaari ng iba, sila ba ay may kasalanan? Sila ba ay pwedeng kasuhan? Hindi po, ano? Sapagkat sa ilalim po ng Anti-Trafficking in Persons Act, ang isang individual na biktima po nito ay itinuturing na, o ang isang individual na kinakalakal ay itinuturing po na biktima. No? Hindi po sila sasampahan ng kaso, instead, sila po ay tutulungan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng tulong ng mga psychologist at iba pang professional para po sila bigyan ng sapat na counseling at iba pang mga pangangailangan na kayang ibigay ng ating gobyerno. Ngayon, balik tayo dito kay Mike Defensor. Si Mike Defensor, alam po natin na napakaingay po nito. No? Kaliwat kanan po ang pag-iingay nito sa gobyerno prior pa dito. At mukhang tingin ko, kaya maingay si Mike Defensor, ito na nga. Dahil meron po silang mga tinatagong lihim o illegal na gawain di umano At baka inaakala nila noon na sa administrasyong ito, mabubulgar at ganun nga yung nangyari. Di ba? Kailan ba nagsimulang mag-ingay itong si Mike Defensor? Hindi pa naman po lumalabas itong issue No? Incidental na lang ito mga tol na ang nagmamay-ari di umano ng establishment ay ang pamilya Defensor. Incidental na lang po 'yon dahil ang intelligence or impormasyon na nakalap dito ng NBI may ganung kalakaran. No? Ngayon, isa po 'yan sa maaaring ikatuwa nating mga sumusuporta sa gobyerno. Sapagkat alam naman natin mga tol kung gaano kaingay at I should say naglalayong pababain ng grupo ni Mike Defensor sina Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi sila magtatagumpay sapagkat alam naman natin at ako'y naniniwala sa kasabihan na ang kasamaan hindi po yan nagwawagi sa kabutihan. Lagi po yang nagagapi kinalaunan. Oo, may mga pagkakataon na ang mga masama namamayagpag, pero kinalaunan, matatalo't matatalo yan. Tayo nga po dito sa Pilipinas, nakita na po natin yan. Di ba? The rise and fall of Rodrigo Duterte. Mula po sa City of Davao, ihalimbawa natin si Rodrigo Duterte. Para yung mga nanonood sa ating DDS dito, lalong manggalaite. The rise and fall of Rodrigo Duterte from City of Davao. 'Di ba? Siya yung hari doon. Talagang pagka Duterte, hindi mo makakanti diyan sa Davao. Hanggang sa nakilala ang kanyang pangalan sa national level at marami po siyang nabudol na mga Pilipino. Yung mga bumoto sa kanya, nabudol niya. At may mga patuloy pa rin nagpapabudol ngayon. Pero ang katotohanan, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte, kadiliman ang nangyari sa Pilipinas. Bakit? Lahat po ng mga pangako niya, retorika lang pala. Nangako siya na lalabanan ng illegal na droga. Nangako siya na palalabanan, pupuksain ang korupsyon. Nangako siya na ipagtatanggol ang ating soberanya. Pero lahat po yun, salita lamang sapagkat alam naman natin ang kinalabasan ng kanyang war on drugs. Yung kanyang war on drugs ay palpak. Bakit palpak? Kasi mismong si Rodrigo Duterte pala, ayon sa akusasyon sa kanya, ay Lord of all drug lords. No? At yan ay hindi po chismis. Hindi po yan nanggaling kay Top 1. Yan ay nanggaling sa Quadcom report
na binasa ng noon ay namayapa ng si Congressman Romeo Acop. O, ipaparinig ko po sa inyong muli yung report ng Quadcom na yan na nabudol tayo. O, pakinggan po ninyo ito mga tol. You're actually, Andali. Dito tayo, sa YouTube tayo manood. Bakit hindi ko makita sa YouTube? No, open apps. Ito, hirap ng hindi naka-computer. Kumita sila. O, ito, dahil ito dito. Ulitin natin mga tol Isa sa mga right-hand man, magandang gabi po sa inyo O, lahat. dito tayo. Mula Colonel Asierto, for Yan. instance, categorically named former President Ito. Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga. Grabe, no? Kumita sila dahil dito. Grabe, no? Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Ulitin natin yun, Colonel, napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. O, di ba? Niloko tayo Binudol tayo nitong si Rodrigo Duterte. Kaya ako sinasabing ang mga masasama may katapusan kasi kinalaunan, alam naman natin na ang naging kwento. O, dahil sa pakikipaglaban ng noon ay walang nakikinig, iilan lamang ang naniniwala kay dating Senador Antonio Trillanes. Nagresulta na ngayon yung kanyang pakikipaglaban sa loob ng 10 taon. Sa pagkakakulong na ngayon nitong si Rodrigo Duterte. Di ba? The rise and fall of Rodrigo Duterte. Ang masama sa huli, nagagapi. Nananaig pa rin ang kabutihan. Pero hindi pa tapos ang laban mga tol. Kaya dapat talaga ang pakikipaglaban na ginagawa po ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga Duterte ay patuloy po nating suportahan. No? Si Trillanes na ginawa ito. Nung una, hindi ako believe kay Trillanes Pero ngayon, believe ako sa kanya Kasi ginawa niya ito out of love sa ating bansa at sa kapwa po natin Pilipino. Anong kapalit ang nag-aantay sa kanya? Wala naman. Nung mga panahong iyon, di ba, napaka-unpopular ng kanyang mga sinasabi. Dahil pabor, popular lagi ang mga sinasabi on the other hand ng Duterte, partikular nitong si Rodrigo Duterte. Halos walang maniwala. O dito nga po sa latest interview ni kay Antonio Trillanes nitong si Christian Esguerra, bahagi pa rin ng pakikipaglaban nitong si Antonio Trillanes. Ito naman ngayong kinakaharap ni Sara Duterte. Naghangyata si Senate. No? Yung kinakaharap ni Sara Duterte, it's impeachment case. At sa impeachment case na yan, tetestigo dyan itong si Trillanes. Muli, makinig po tayo sa audio. Nahirapan talaga ako. Iba talaga pag computer ang gamit. Pero pakinggan po ninyo ito.
pag-usapan muna natin dito kasi nasa kalagitnaan tayo ng pre-trial conference para dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, and you were listed as also witness for the defense, no, by Sara Duterte's team. Oy, alam ano nyo bang ba? maaasa- Alam nyo ba mga tol, nasa pagbubunyag sa programa ni na Lovely Granada at Ronald Llamas ay pangunahing testigo ng depensa ni Sara Duterte itong si Trillanes. Di ba napag-usapan natin kahapon? Oh, hostile witness siya sa parte ng legal team ni Sara Duterte. Pero maganda yon kasi doon natin masusukat talaga kung nagsasabi ba ng totoo o hindi itong si Antonio Trillanes. At maisingit ko na rin ito bago ko makalimutan, hindi ko lang maipakita sa inyo yung balita. Pero ang prosecution hiniling na po sa impeachment court na formal na pong buksan yung mahiwagang box. Yung mahiwagang box po na yon, naglalaman po yun ng tax records ng mga Duterte, ng mag-asawang Duterte, si Sara at saka si Man Scarpio. Speaking of tax, mga tol, ang sakit. Pero kasalanan ko kasi pinabayaan ko no? Kaya malamang sa malamang, hindi ko naman bibiglayin yan at hindi ko kaya, pero baka umabot ng 1 milyon yung obligation ko since 2022. Ngayon, inaayos ko na Ang naka-schedule na babayaran ko this month at next month, almost 200,000 pesos. Kaya sa mga kapwa ko vlogger dyan, ayusin nyo na yung tax ninyo. No? Pag natalo tayo sa 2028, yan ang unang-unang ibubutas sa atin ng Duterte admin. Ako, nire-ready ko lang sarili ko, no? Para pagdating ng 2028, wag naman sana, nakahanda ako. Wala silang magiging butas sa akin dahil unang-una, sumusunod ako sa batas. Pangalawa, kung meron man silang balakin, nakasuhan ako, hindi nila magagawa yan dahil nagko-comply ako. No? Yung pangatlo, yun ang hindi natin alam kasi baka ipapatay tayo. Pero ako, di ako natatakot mamatay. Nag-aalala lang ako sa pamilya ko, kaya nagdagdag na naman ako ng isang insurance, ha? Tad-tad ng insurance ang buhay ko, kaya anytime na mawala ako dito sa mundo, hindi po mapapariwara ang pamilya ko. Maging maayos lamang sana si Mrs. at ang mga anak ko sa mga iiwan ko. Ano? O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Dapat advance tayo mag-isip. dito sa inyong pagsipot sa impeachment trial eventually? Yung pinakang buod nung aking testimonya ay narinig na doon sa committee hearing ng Committee on Justice noong April 22 at yun na nga yung mga natuklasan namin yung sa bank accounts na total 2.4 billion, tapos yung critical doon yung kung saan ang galing yon. Hindi ko naman sinabing tanggap ko naman nanalo si Sayad. Ano? Alam niyo mga tol, masyado kayong advance mag-isip Dapat tayong maghanda, no, sa anuman. Ang tawag po diyan contingency, no? Hindi pwedeng kung kailan na nangyari yung sitwasyon saka ka lamang mag-iisip kung ano gagawin mo. Yan ang pagkakamali ko sa buhay Dapat tayo mag-isip 5 step ahead. Hindi yung nandyan na yung sitwasyon saka ka lamang mag-iisip. At ako'y naniniwala naman na hindi mananalo si Sara Duterte. Ganun pa man, nakahanda ako kung sakali siyang manalo. Walang masama sa paghahanda. At na-trace nga namin yon sa isang drug lord. So proceeds ito nung illegal na droga. Ako, habang may mga tatanga-tangang DDS na naman na nanonood sa atin. Alam ninyo, ilang beses ko ba sa ipapaliwanag sa inyo, ay salamat, napapasaya ko na lang pala kayo. Kasi sa kabila ng mga nagagalit kayo sa akin, nanonood pa rin kayo. Patuloy lamang kayo manood sa akin, mga tatanga-tangang DDS Biruin ninyo, ang sama na ng pakiramdam nyo, pinapasaya nyo pa rin ako. Hindi nyo ako mapipikon dito. Saka namimiss ko na si Honda Vega. Nasaan ba si Honda Vega? Hindi na nanonood sa atin. Si Argo, minsan nanood sa atin. Nagpa-flood ng comments dyan, pinabayaan ko lang. Tapos ngayon, hindi na naman nanonood. Tawagin nyo naman yung mga DDS na tanga. Hindi yung iilan lamang kayo nanonood na DDS dito. Nakaka-disappoint yan
dapat pagka nanonood kayo, marami kayong mga DDS. Tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Trillanes. Aralan nito, talagang yun ang aking conclusion. Walang pwedeng ibang source ito kung hindi yung sa illegal na droga. Dividendo ito. Doon lang sa actual testimony, meron ako mga specific transactions na ilalap. Hindi ako sa US maninirahan. Sa Australia ako maninirahan. Punta ako doon kay Mami best friend sa Australia. Ano? Hindi ko alam kung nanonood si Mami eh. Aayusin ko yung visa. Tapos doon ako magtatrabaho, doon ako magbablog. Bakit? Pwede naman yun, di ba? Oh, pero hindi mangyayari yan mga tol. Ako yung malakas ang paniniwala ko na hindi mananalo si Sara Duterte. Pero kung sakali, kung sakali, napaka-slim ng chance na yan, alam natin kung ano gagawin natin dyan. No? O tuloy tayo sa pakikinig dito. Na hindi ko na ilabas during the hearing ng kasi masyado marami. Masyado mahaba yun yung isa ng transactions. So i-highlight ko lang yung iba't ibang specific transactions na talagang nakakagulantang para sa mga manunood nito, lalo na sa supporters niya. Kasi ang projection ng Duterte family sa kanilang mga supporters, mga simple lang silang mga tao, kumakain sila sa karinderya, talagang hindi sila kurakot, simpleng buhay lang. Pero base dito sa mga na-uncover nga na ito, ng mga ebidensya, baliktad ito. Talagang marangya yung kanilang pamumuhay, marami silang properties, marami bilyon-bilyon ang pera nila, kaya nagpapanggap lang sila doon sa kanilang mga supporters. Since nung nag-testify po kayo noong April 22, meron ba kayong mga nakalap na additional pieces of evidence that perhaps bolstered your allegations against the Vice President? Wala na, kasi doon pa lang mismo sa April 22 na hearing ay kinonfirm na ito ng AMLAC. In fact, Yun, balikan natin yun, Ganito kasi yan, mabilisan lamang. Ang mga naging bahagi ng testimonya nitong si Antonio Trillanes ay tumutukoy sa mga di umano'y pera na pumasok sa mga bangko ng mga Duterte. No? At ito ay total of more than 2 billion pesos from 2007 to 2015. Sa inilatag na ebidensya na yon ni Trillanes, nakalagay doon yung mga pagpasok ng pera sa bank accounts ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Sebastian Duterte, ni Hanilet Abansenya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa programa ni Top 1, sinabi ni Trillanes na may nakapasok din daw po na mga na deposito or dividendo mula sa illegal na droga sa bunsong anak na si Kitty Duterte di umano. No? Yan po yung akusasyon nitong si Antonio Trillanes. At kinalaunan, nung nagkaroon na po ng pagdinig ang impeachment, ang Committee on Justice para po sa impeachment ni Sara Duterte ng House, dyan po sa House of Representatives, naimbitahan ang AMLC. At sa pamamagitan po ng executive director nito, inilahad nila na meron pong mga tinatawag na covered at suspicious transactions. Ito ngayon yung nagpatotoo sa mga alegasyon ni Trillanes dahil yung covered at suspicious transactions ay umabot na ng 4.7 billion pesos. Ano po ba ang ibig sabihin ng covered transactions? Ito po yung mga transaksyon sa mga financial institutions but not limited sa mga bangko na nagkakahalaga ng at least 500,000 pesos. No? Yung pagkakataon na yan na meron pong transaksyon na ang halaga ay hindi bababa sa 500,000 pesos, automatic yan po ay inire-report sa AMLC. Yung suspicious transactions naman, hindi ito kinakailangan na umabot ng 500,000 pesos pero mga transaksyon na kahinahinala na maaaring mag-isip ka na ito ay naglilinis ng pera o yung tinatawag na laundering of money. No? At dahil po dyan, naipon. At ang total niyan, 4.7 billion pesos. Hindi nila mapapabulaanan yan sapagkat recorded yan. At malalaman natin kinalaunan yan. in fact, yung mga nakuha namin na dokumento hanggang April 16 lang, ay 2016 hanggang 2016 lang, pero yung report ng AMLAC hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga umabot ng 6.7 billion yung transactions. At may nagpapapansin, no? Top 1,
Tama lang na di matakot sa kamatayan, lalo na kung hindi naman pogi at maganda. Sabi nyo, bakla ako. Pag bakla ako, maganda ako. Eh, sabi ng nanay at tatay ko, tapos si mami best friend, pogi ako eh. Sabi ng anak ko at asawa ko, pogi ako. Sino paniniwalaan ko? Ikaw? Tingnan nyo naman ang mukha ni Top 1. Diba? Hindi pogi, pero sa mata ng mga nagmamahal kay Top 1, poging-pogi yan. Anyway, masama pakiramdam ko mga tol. Magkita-kita na lang tayo muli. Pag ako po, kinaya pa rin natin mamaya, magla-live po tayo. I-comment nyo na lamang po ang inyong saloobin tungkol sa usapin na ito. Diyan po sa chat area or comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.